Kiang-kian, maghintay ka lang. Magbibigay pa ako sa iyo ng 200,000 dolyar. Tita, ikaw ba ang kumuha ng sahod ko kahapon? Ibalik mo sa akin. Pambuhay ko po iyan. 800,000 dolyar na ang kinuha nyo sa akin. Ano pa ang gusto nyo? Wala kang kuwentang bata. Kailangan mo ba talaga ng ganyang kalaking pera? Ang lahat ng ito ay para sa kinabukasan ng asawa ng kapatid mo. Anong nangyari sa'yo? Malaki na ang tiyan mo, pero nagde-deliver ka pa rin ng pagkain. Nasaan ang tatay ng bata? Tawagan mo na siya agad. Tatay ng bata? Doc, kumusta po ang kalagayan ng lola ko? Lumalala na ang tumor sa utak ng lola mo. Kailangang operahan sa lalong madaling panahon. Ikaw, magmadali kang maghanap ng pera. Magkano po ang kailangan? 800,000 dolyar. 800,000 dolyar. Matapos mamatay ang mga magulang ko, ipinaubaya na ako kay tita. Sa mundong ito, si lola lang ang naging mabait sa akin. Kailangang iligtas si lola. Bilisan mong kumpletuhin ang 800,000 dolyar para may daos na agad ang operasyon. Saan naman ako kukuha ng 800,000 dolyar na iyan? Iha, maibibigay ko sa iyo ang 800,000 dolyar na iyan. May kondisyon po ba kayo? Gusto ko na pasayahin mo ang anak ko. Ano po? Sino ka? Mabuti kang bata. Happy wedding sa inyo. Siya na ba yon? Ang asawa ko sa isang biglaang kasalan. Jiang Yu, para kay Lola, hindi ka pwedeng sumuko. Ginoong Jin, matutulog na ba? Namumutla ang mukha mo, pero ang lakas mo pa rin. Ayos din ito ah. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung sino ka. Ako ang hinanap ng nanay mo na maging asawa mo. Magkano ang binayad sa'yo ng nanay ko? 800,000 dolyar. Sa 800,000 dolyar lang, ipinagbili mo na ang sarili mo. Lumayas ka na. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Ganoon na lang ang galit niya sa akin. Ni ayaw niya man lang akong sulyapan. Mabuting bata. Kumusta naman ang nangyari kagabi? Maayos naman po ang katawan niya. Lampas 4:00 na nga po kami nakapagpahinga. At mukhang masigla na rin po siya. Napakagandang balita niyan. Tama nga ang sinabi ni Master. Lola, may liligtas na po kita. Huli ka na. Itinigil na ng pasyente ang kanyang pagpapagamot at kakaalis lang niya. Lola. Lola! Bakit nangyari ito? Ikaw na lang ang natitirang kadugo ko sa mundong ito. Lola! Jiang Yu, nakikiramay ako at congratulations din. Buntis ka sa triplets. Buntis ako sa 3 sanggol. Wala na ang mga magulang at lola ko. Ang 3 batang ito na lang. Ang tanging pamilyang meron ako. Kailangan ko silang isilang. Nakikita ko rito sa contacts mo na may nakalagay na asawa. Tawagan mo siya. Napilitan lang akong magpakasal sa kaniya para gamutin ang kaniyang karamdaman. Umalis ka na. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Hindi naman niya ako mahal, lalong wala siyang pakialam sa anak ko. Salamat sa iyo. Ayos na po ako.
Kailangan ko na pong bumalik sa pagde-deliver. Simula sa floor 27 pataas ay VIP area na, kaya hindi pwedeng pumasok. Alis na, bilis. Bakit po? May de-deliver po akong pagkain sa floor 29, kaya kailangan ko pong umakyat. Dahil delivery rider ka lang, wala kang kaalam-alam. Ngayon, nirentahan ni Ginoong Jean ang lahat, mula sa floor 27 pataas, at paparating na siya, anumang sandali. Ginoong Jean? Siya ang presidente ng Hu Chenglu Group na may hawak na trilyon-trilyong dolyar, ang seryosong si Shanghai Circle Crown Prince. Isang hamak na delivery rider ka lang. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang umakyat sa floor 27? Kuya, pagbigyan mo na po ako kahit ngayon lang. Totoo pong may delivery ako sa floor 29. Kung hindi kayo naniniwala, heto ang resibo, at malapit na pong lumampas ang oras ko. Sinabi nang umalis ka na. Dahil sa katayuan mong yan, hindi ka pwedeng umakyat. Paano kung makahanap mo si Ginoong Jean? Kaya mo bang bayaran ng danyos? Hinubad ko na ang uniforme ko bilang delivery rider. Pwede na ba akong pumasok? Naghahanap ka ba ng gulo? Umalis ka na. Kung hindi, wag mo kaming piliting saktan ka. Nandito na si Ginoong Jean. Siya ang lalaking iyon. Ginoong Jean, paalisin ko agad itong delivery driver na ito. Alis na, layas. Wag mong dumiha ang paningin ni Ginoong Jean. Ginoong Jean, patawad po. Nagkamali kami. Ginoong Jean, Siniyante na kayo. Umalis na kayo. Maawa po kayo sa amin. Asawa ko. Kung gusto mong makipagkilala, hindi mo kailangang gamitin ang ganitong paraan. Ginoong Jean, kailan ka pa ikinasal? Bakit inilihim mo ito sa akin? Mag-iingat ka sa paglalakad mo. Liit na buntis. Siguro namamali lang ako ng tingin. Ang mga kilalang tao na gaya nito ay imposibleng maging asawa ko. Maari nang lumampas sa oras ang order. Kailangan ko nang pumanhik. Ginoong Jean, nabalitaan ko 8 buwan na ang nakakaraan. Ang matandang ginang ay nakahanap ng babae at sa wakas ay nabuwag ang iyong pagiging disiplinado. Nako, matapos kang makasama ng batang babaeng ito, ay bigla na lang siyang nawala. Matagal siyang hinanap ng matandang ginang. Iniisip na magkaroon kayo ng anak para sa kanya. Siyempre, ang inyong Lu Group na may 100 bilyong dolyar na halaga ng ari-arian ay hindi maaaring walang tagapagmana. Isa lamang siyang babaeng mapagsamantala na mahilig sa pera. Hindi niya deserve na maging aking bata na ginanglu. Sakto at nahanap na siya ng nanay ko. Makikipagdiborsyo na rin ako sa kanya, sa wakas. Sige, tama na ang usap. Total naghirap ako ng sobra ngayong araw para i-organisa ang blind date na ito para sa'yo. Sa dami ng magagandang babaeng pumunta, wala ka man lang bang nagustuhan kahit isa? Ginoong Jean, alam mo ba na kumakalat na ang balita sa labas na hindi na raw normal ang relasyon nating dalawa? Halos isipin na nilang may nangyayari na sa atin. Sige, magpatuloy ka lang kung gusto mong parusahan kita. Dapat sabihin mo rin sa akin kung anong klase ang gusto mo para matulungan kitang mag-ayos. Para lang akong nanghuhula nito. Sige. Gagawa lang ako ng tawag. Excuse me. Alam niyo po ba kung nasaan ang kwarto 206? Ang buntis na yon. Bakit hindi pa siya umaalis? Ginoong Jean, buntis pa siya. Ganyan ba talaga ang kakaibang panlasa mo? Kung hindi ka marunong magsalita ng maayos, itikom mo ang bibig mo. Pero bakit? Nagtatrabaho pa rin siya kahit malaki na ang tiyan niya? Ano pa nga ba? Baka wala na ang asawa niya. Kung hindi, bakit hahayaan ang asawa niyang buntis na magtrabaho sa labas? Ginoong Jean, bakit ka nag-react ng ganyan? Gusto mo bang dalhin ko siya sa iyo? Di ba tatawag ka pa? Umalis ka na rito. President Lee, binigyan mo ng gamot si Ginoong Jean. Pero paano kung walang babae? Heto na nga siya, dumating na. Napansin kong kanina ka pa naghahanap at maaari kitang tulungan. Maraming salamat po. Maari po bang magtanong kung alam niyo ba kung nasaan ang kwartong 206? Sumunod ka sa akin. Bakit po rito ay walang mga door number? Mula sa palapag na 27 pataas ay mga VIP area na.
kaya hindi na kailangang maglagay ng mga door number. Ganun po pala. Salamat po. President Lee, hindi ba parang masama ang gagawin natin? At saka buntis pa naman siya. Ano bang alam mo? Ito ang hilig ng ating si Jinongjin. Hindi ako naniniwala na may isang buntis na lumapit sa kanya nang hindi siya magkakagusto. Napakainit. Kumusta po? Ikaw. Hindi maaari. Lu Jinyan, kailangang mong magtiis. Ginoong Jin, alam kong nahihirapan ka na ngayon, kaya nagpadala ako ng babae para sa iyo. At siya ang gusto mo. Huwag mo na akong pasalamatan, kaibigan. Magkano ang ibinigay niya sa iyo? Pera po? Kahit hindi ko po alam kung bakit niya pinamadali ang serbisyong ito, binigyan niya po ako ng $800. Sadyang gipit na ba siya sa pera? Nakapalit ng 8 milyong dolyar ay tatanggap siya ng ganitong klaseng trabaho? Kahit pa na siya ay buntis? Ginoong Jin, anong ginagawa niyo? Isang buntis na babae. Pero pumapasok sa ganitong gawain. Anong problema doon? Ginagawa ko na ito ng 1 taon na po. 1 taon? Ganoon nakatagal? Oo naman po. Napakataas kaya ng rating ng mga feedback sa akin. Rating ng feedback? Mayroon palang ganoon sa trabaho niyo? Siyempre naman po, hindi lang iyon. Malaki ang epekto ng rating na iyon sa bilis at daling pagkuha ko ng mga order. Dahil mataas ang rating ko, mas marami akong nakukuhang booking. Ganoon karami? Hindi ko akalain iyon. Lu Jinyan, Lu Jinyan. Nagkamali ka rin ng akala. Umalis ka na. Hindi po pwede. Dapat po itong bayaran pagdating. Ginoong Jin, kailangan mo munang magbayad. Ginoong Jin, anong ginagawa niyo? Bakit parang pamilyar ang kanyang mga mata? Bitawan mo ako. Ginoong Jin, kahit na isa ka pang sikat na tagapagmana sa Shanghai, hindi mo naman siguro magagawang sakta ng isang buntis na gaya ko? Tama siya. Lu Jinyan, ang lupit mo talaga. Paano mo nasisikmura, nasaktan ang isang buntis? Akin na ang cellphone mo. Ilalagay ko ang numero ko. Tawagan mo ako kapag may kailangan ka. Tatawag sa kanya? Pero may asawa na ako. Hindi yata tamang tawagan ko siya. Wag na lang po. Salamat na lang, Ginoong Jin. Saka, may asawa na po ako. Kapag ginawa ko ito, baka ma-misinterpret pa. Lu Jinyan, hindi sapat na muntik mo nang saktan ang buntis na ito? Ngayon ba ay gusto mo pang mang-agaw ng asawa? Ginoong Jin, hindi pa po kayo nagbabayad. Ganyan ba kahirap ang asawa mo? Buntis ka na pero pinagtatrabaho ka pa rin at nanghihingi ka pa ng pera sa ibang lalaki? Para sa isang delivery lang ito, di ba? Bakit nadamay pa ang asawa ko rito? Bakit ngayon ka lang bumalik? Buong gabi po akong nag-delivery. Magkano ang kinita mo? Akin na. Maliit lang po ang kinita ko ngayong araw, 100 lang. Nagsisinungaling ka, sinabi mong 100 lang. Pero higit $10,000 ang laman ito. Pera po iyan para sa panganganak ko. Hindi niyo pwedeng kunin yan. Bilis, bilis, bilis! Anak, i-transfer mo na agad ang pera. Ibalik niyo sa akin iyan. Jiang Yu, sinasabi ko sa iyo, magsisimula na ang swerte mo sa buhay. Factory Director Yang, tingnan mo, kontento ka na ba rito?
Sabi niyo sa akin na siya ay isang inosenteng babae pa? At nagawa niyo pa akong hingan ng 300,000 dolyar na dote. Pero ang tulad niya, ayaw ko siya. Factory Director Yang, huwag ka munang magmadali. Wala ka pang anak na tagapagmana ngayon. Ngayong ikakasal na ang batang ito sa iyo, pwede ka pa ring pumili sa 3 anak kung sino ang magmamana ng pabrika. 3? Akala mo ba, nagpapatakbo ako ng ampunan? Ay, pasensya na sa nasabi ko. O baka, pwede nating muling pag-usapan ang halaga ng dote. Ang presyong ito, ano sa tingin mo? Sige, payag ako. Wag na wag kang babawi. Tianzi, bilisan mo na? Ihahatid na natin si Jiang Yu sa bahay ni Factory Director Yang ngayon din. Sige po. Bayaw! Bitawan niyo ako. May asawa na ako. Factory Director Yang, huwag kang makikinig sa sinasabi ng batang iyan. Kung may asawa na ba siya o wala, paanong hindi ko malalaman iyon? Sandali lang. Mag-iisip muna ako. Kung gusto ko ng anak, ako mismo ang gagawa kasama siya. Kapag wala na ang bata sa kanya, dalhin niyo na siya sa opisina ko. Sige po, halika na. Pumunta na tayo sa ospital. Masyadong masakit ang gamit sa ospital? Pwede ko namang alisin ang bata rito ngayon habang nanonood si Factory Director Yang. Ay nako, ang talino talaga ng anak ko. Dito na natin alisin ang bata. Ginong Jin, uminom po kayo ng gamot kahapon? Maayos na po ba ang inyong pakiramdam ngayon? Kapag sa susunod ay mahuli uli kitang binibigyan ako ng gamot. Hinding-hindi na po ito mauulit. Ginoong Jin, tumatawag po ang buntis sa inyo. Bakit siya biglang tumatawag sa akin? Binibenta ang sarili para sa pera? Kinasusuklaman ko ang mga babaeng mahilig sa karangyaan. Ginoong Jin, hindi niyo po ba sasagutin? Mahal ko. Pakiusap, sagutin mo ang tawag ko. Iligtas mo ang ating anak. Napakalaki talagang problemang ibinigay mo. Hello. Mahal ko. Tulungan mo ako. Sinabi ko na sa iyo na huwag mo na akong hahanapin. Pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Dala ko ang iyong... Anong dala mo? Hello? Hello? At naglakas loob ka pa, talagang palihim na tumawag. Chen Tianzi, pamangkin mo ito. Kung may kaunti ka pang konsensya, ibaba mo ang tiyani na iyan. Hello? Hello? Ginoong Jin, kumusta na ang batang buntis? Gusto mo bang paimbestigahan natin? Mukha ba akong walang magawa? Ginoong Jin, hindi ba ito ang bag na naiwan ng buntis? Maskara. Grabe. Naalala kong ang babaeng hinahanap sa iyo ni Matriarch ay may suot na maskara. Ibig bang sabihin nito? Ang batang buntis na ito ay ang asawa mong hindi mo pa nakikilala kailanman? Ang babaeng nakamaskara noong araw na iyon, ay siya ring batang buntis. Buntis? Sabi ba ng buntis ay nagdadalang tao siya? Baka mapahamak siya. Bilis, kailangang iligtas ang tao. Master, bilisan mo. Ginoong Jin, nahanap na ang address. No. 33 Fengyang Road. Patawad. Umalis ka na. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Ginoong Jin, bakit po kayo nandito sa ganito kailit na lugar? Sa gusaling ito, mayroon bang buntis dito? Buntis po? Huwag ka nang maraming satsat. Dalhin mo na si Ginoong Jin doon. Ang buntis sa gusaling ito ay asawa ni Ginoong Jin. Ang dinadala niya ay ang tagapagmana ng 100 bilyong dolyar na kumpanya. Naku, Ginoong Jin. Sa 401 nga po ay may isang buntis. Ihahatid ko po kayo. Dito po tayo. Huwag, huwag. Ang mga batang iyon ay kikitaan ko ng pera. Swerte nila dahil doon. Matatapos ka na. Darating ang asawa ko maya-maya lang. Pinsan,
Iyang lalaki mo? Hindi ba't isa lang siyang duwag? Nasa labas ka at buntis. Nasaan siya habang nagtatrabaho ka araw-araw? Ang buwisit na iyon? Kung hindi dahil sa kanya, naibenta ka sana sa mas mahal na halaga. Kung maglakas loob man siyang pumunta, tingnan natin kung paano ko siya tatapusin. Hamak ka lang, balak mo pa akong takutin. Huwag mong sabihin, ang asawa mo ay ang makapangyarihang si Ginoong Jin? Tiansi, huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Bilisan mo at alisin ang bata. Mahal, pupunta ka ba? Kailangan ka ng baby natin. Ginoong Jin, ito na po ang pinto. Walang tao. Sino ba kayong lahat? Walang tao. Ginoong Jin, anong may paglilingkod ko sa inyo rito, sir? Ginoong Jin, ito na ang bahay. Ginoong Jin, bakit pumunta rito si Ginoong Jin? Factory Director Yang. Nandito si Ginoong Jin. Bilis, magtago ka sa ilalim ng kama. Nandito na si Ginoong Jin hindi. Asawa ko, mukhang para sa kanya, ako at ang anak natin ay walang halaga. Ay nako, bilisan nyo. Alis na. Kayong dalawa lang ba rito? Nasaan ang babaeng buntis? Ang babaeng iyon po ba? Ilang araw na po siyang hindi umuwi rito. Simula pagkabata ay pasaway na ang pamangkin ko, masama ang pamumuhay niya. Tumahimik ka. Kapag narinig ko pang magsalita kayong dalawa, huwag niyo akong sisihin kung parusahan ko kayo. Niloko mo talaga ako. Sinadya mong ilagay ang maskara sa loob ng bag ng babaeng buntis, tapos pinapunta mo ako rito. Yung tungkol sa pagbubuntis at pagliligtas ng tao, pawang kasinungalingan lang ang lahat. Ginoong Jin, huwag ka na munang magalit. Ano? Nawawala ang nanay ko? Ginoong Jin, anong nangyari kay Madam? Siguradong tumakas na naman iyon para hanapin ang babaeng iyon. Sige po, hanapin na muna natin ang Madam. Tandaan nyo na may edad na rin siya. Sige. Walang hiya ka. Ang hirap talaga nito. Hinayaan ko na ang tungkol sa pagbubuntis niya. Pero ngayon may ugnayan pa siya kay Ginoong Jin Buisit. Ayaw ko na. Wag naman po, Factory Director Yang. Ganito na lang, bibigyan kita ng diskwento. $100,000. Anong tingin mo? Umalis ka rito. Ibigay mo na iyan sa kahit sino. Kapag nalaman ito ni Ginoong Jin, ang buhay ko ay hindi sasapat para sa parusa. Factory Director Yang. Factory Director Yang. Nay, anong gagawin natin ngayon? Wala tayong nakuha sa bayad para sa kanya, tapos nasangkot pa siya kay Ginoong Jin? Hindi ba mas mahihirapan tayong i-dispose siya niyan? Kaya pala, isa lang pala akong gamit na pinag-aawayan ng presyo. Ito ang pamilya ko. Napakawalang kwenta. Paalisin mo na ang babaeng iyan. Huwag mo na siyang papapasukin sa bahay ko kailanman. Opo. Hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan kong iligtas ang aking anak. Bakit nahimatay ang taong ito? Tumawag kayo ng 911. Nasaan na kaya ang manugang ko? Manugang ko? Tina, dalhin nyo na agad ang manugang nyo sa ospital. Marami siyang sugat, baka mawala ang bata. Doktor, kamusta na po ang manugang ko? Bakit hindi pa po siya nagigising? Huwag po kayong mag-alala. Ligtas na po ang bata at wala na pong panganib. Kaya lang ay kulang siya sa sustansya. At dahil na rin sa sobrang takot, kaya siya nananatiling walang malay, kailangan niya ng maraming pahinga. Xiaoyo, gising ka na. Sobrang nag-alala ako sa'yo. Madam, bakit po kayo nandito? Nasaan po ako? Nasa ospital tayo. Nasa daan ako nang makita kitang walang malay, kaya dinala kita rito. Salamat naman at maayos ang bata. Madam, dahil gising na po ako, pupwede na po ba akong lumabas? Ang ganito kagandang kwarto ay hindi ko po kayang bayaran. Mabait na bata. Huwag mong isipin ang pera.
Dahil ang daladala mo ay ang magiging apo ng pamilyang Lu. Sa hinaharap, pwede kang tumira sa mansyon ng pamilyang Lu, gamitin ang mamahaling sasakyan, at gastusin ang pera hanggat gusto mo. Maliit na bagay lang iyan. Pamilyang Lu, sila ba yung pinakamayaman sa lungsod ng Hu? Kung hindi ako nagkakamali, si Prince Jin ng Shanghai Circle ay Lu rin ang apelyido? Tama ka. Tatawagan ko na ang anak ko. Sabihan mo rin siyang maayos ang lagay mo. Lu Jin yan. Ibig bang sabihin ay asawa ko talaga si Ginoong Jin? Paumanhin po. Ang numerong tinatawagan niyo ay hindi na ginagamit. Pakicheck muli ang numero bago tumawag. Sabi ko na nga ba, paano naman magiging asawa ko si Ginoong Jin? Jiang Yu, mukhang naging masyado ka lang mapangarapin. Bakit hindi na ginagamit ang numero? Ang batang iyon nagpalit pala ng numero at hindi man lang sinabi sa akin. O siya lang po, walang problema. Siguro po ay kasalukuyan siyang abala ngayon. Subukan na lang nating tawagan siya mamaya. Napaka maunawain talaga ni Xiao Yu. Yung makulit na batang iyon, nagpalit ng numero nang hindi man lang nagsasabi sa akin. Humanda talaga siya sa akin kapag nagkita kami. Madam, para po kayong nanay kung mag-alaga. Matagal na ring walang nagmamalasakit sa akin ng ganito. Jiang Yu, anong nangyayari sa iyo? Bakit hindi ka pumasok sa trabaho ngayong araw? Alam mo ba na sa delivery station ay tinanggal ka na nila? Pasensya na po, pasensya na po. Na-ospital po kasi ako ngayong araw, kaya talagang hindi ako nakapasok. May iba pa po bang bakanting trabaho? Kaya ako pong magtrabaho. Kailangan pa ng tagalinis sa Fansing Hotel. Kung gusto mong makuha ang trabaho, mag-report ka na doon ngayon din. Huwag mo na sanang hayaang maulit ito. Opo. Pupunta na po ako para mag-report. Madam, kailangan ko na pong mauna dahil sa trabaho. I-add niyo po ako sa WeChat at mag-message lang po kayo kung may kailangan kayo. Sige. Mabait na bata, mag-ingat ka. Naalala ko na. Palaging magkasama sina Lisen at ang batang iyon. Tiyak na alam ni Lisen kung nasaan siya. Ginoong Jin, tumatawag sa akin si Tina. Lisen, kasama mo ba ang makulit na si Lu Jin yan ngayon? Ma, nasaan po ba kayo ngayon? Pupuntahan ko po kayo para sunduin. Ikaw na bata ka. Nagpalit ka ng numero nang hindi man lang ako sinasabihan. Tuloy ay umalis ang mahal kong manugang. Ma, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ay nako, anak. Magpasalamat ka na lang sa nanay mo. Nahanap ko na ang asawa mo. Isinisan ko na sa iyo ang WeChat niya. Pumunta ka na agad ngayon sa Fansing Hotel. Naghihintay siya sa iyo doon. Pagkatapos mo kaming lokohin na pumunta sa sirang hotel na iyon, ay nagsumbong ka pa sa mama ko. Talagang minahalata ko siya. Ginoong Jin, saan tayo pupunta ngayon? Sa Fansing Hotel. At bibigyan ko rin si Jiang Yu ng regalo. Ano ba talaga ang regalong iyon? Hintayin mo ako sa Fansing Hotel. May kailangan ako sa'yo. Darating na ako agad. Ano kaya ang kailangan sa akin ng asawa ko? Sige po. Pasensya na po, pasensya na. Jiaoqi, bakit ikaw ang narito? Hindi ba't ito ang ating mula sa Universidad ng Hu na dating matalinong si Jiang Yu? Bakit ka nagtatrabaho bilang tagalinis sa hotel? Ito bang sinasabi mong na nagpapanggap na may pinag-aralan na serbidora? Buntis na nga, nagawa pang lumapit para mangakit ng iba. Hindi ko akalain na may taglay ka palang kagandahan. Pasensya na po. Kailangan ko nang linisin ang function hall. Maiwan ko muna kayong tatlo. Dinungisan mo ang damit ko. Lumuhod ka at linisin mo ito. Gusto mong linisin ko ito? Sige ba? Hubarin nyo iyan ngayon din at gagawin ko na. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Ikaw na masamang babae. Napaka-plastic mo talaga. Ganyan ka na kung umasta dahil lang sa galos. Maging ang batang dinadala mo ay siguradong ikinakahiya ka. Jiaoqi, ayusin mo iyang pananalita mo. Anong kaguluhan ito? Hindi ba't si Miss Zhao ito? Anong nakapagpadala sa inyo rito? Manager, iyang mga tagalinis nyo rito, parang ang lalaki ng ulo.
Xiao Yu, mag-sorry ka agad kay Miss Zhao. Kung hindi, makikita mo ang hinahanap mo. Ang Ginoong Jin ni Lu Group ay parating na rito. Gusto mo ba talagang makita niya ang ganitong eksena? Manager, sila ang nauna. Kayong dalawa, hawakan niyo siya. Anong gagawin mo? Akala mo siguro ay makaka-iskandal ka porket malaki ang tiyan mo. Pag-apalahin niyo agad siya sa akin. At itapon niyo siya sa labas. Dumudumi ang paningin ko sa kaniya. Ako pa ang hihingi ng paumanhin sa iyo? Manigas ka. Hoy Jiang Yu, ano pa ba ang ipinaglalaban mo? Darating na si Ginoong Jin anumang oras. Napaka-importante niyang tao at malaking kliyente siya rito sa hotel. Kung sakaling magkaroon ng anumang aksidente o problema, ikaw, babayaran mo ba ang mawawala kay Ginoong Jin? Darating si Ginoong Jin. Sa ganitong lagay ko, hindi nga mainam na magpakita ako sa kaniya. Jiaoqi, pasensya na po. Dinumihan mo ang damit ko, kaya lumuhod ka ngayon din. At linisin mo ito. Bitawan niyo ako. Ayaw mo pa rin? Kung ganoon, kailangang parusahan at turuan kita ng leksyon para malaman mo kung paano ang tamang pagserbisyo sa mga tao. Ano ang ginagawa mo? Miss Pregnant, bakit ka nandito? Nagtatrabaho po ako rito ngayon. Ang walang hiyang babaeng ito, paano niya nakilala si Ginoong Jin? Isa talaga siyang babaeng manunulot. At naglakas loob pa siyang akitin si Ginoong Jin. Itong si Jiang Yu ay may masamang reputasyon, nabuntis siya kahit wala pang asawa. At hindi man lang siya pinapansin ng asawa niya, pati ang dalawa niyang kapamilya ay pinipirahan lang siya. Pabigat lang po siya para sa inyo. Hindi siya karapat-dapat sa inyo. Ikaw, Pinapaluhod mo ba siya kanina? Gusto ko lang po siyang mag-sorry dahil dinumihan niya ang damit ko. Tingnan niyo po, Ginoong Jin. hindi totoo iyan. Ang tauhan niyo mismo, ang nakatapon ng alak sa damit niyo. Pinagbibintangan niyo pa ako. Ikaw, Security, paalisin siya rito. Ginoong Jin, anong ginawa kong masama? Yung mga sinabi niya kanina, totoo ba iyon? Alam ba ng pamilya mo na nagtatrabaho ka ng ganito? Opo, alam nila. Pero wala silang pakialam sa akin. Nagtatrabaho ka para kumita kahit buntis, pinagsasamantalahan ka pa ng pamilya mo. Pati ang asawa mo, walang ginagawa, isa siyang masamang tao. Dapat siyang maturuan ng leksyon. Ngayon din, tawagan mo ang walang kwentang asawa mo. Nakakatakot naman. Baka kung ano pa ang gawin niya sa asawa ko. Ayaw ko na ng gulo. Huwag na po. Salamat na lang po, Ginoong Jin. May kailangan pa po akong gawin. Aalis na ako. Teka, Miss Pregnant, Mahal, anong oras ka darating? nandito na ako. Hihintayin kita sa table number 1. Ginoong Jin, alam mo ba kung ano ang itsura ng asawa mo? Hindi nga, kinuha niya ang unang gabi mo, tapos hanggang ngayon ay hindi mo pa alam? Bakit wala pa rin siya? Ginoong Jin, tingnan mo. Hindi ba yung buntis na babae yon? Hindi ako bulag. Nakikita ko siya. Sa tingin ko sa kanya, parang may hinahanap siya. Ginoong Jin, hindi kaya siya ang nakasama mo sa mabilisang kasal mo? Imposible. May asawa na siya. Papalapit na siya. Ginoong Jin, anong ginagawa mo rito? Miss na buntis, bakit nandito ka? Sabi kasi ng asawa ko ay magkita kami rito. Sabi ng asawa mo magkita kayo rito? Totoo kaya ang sinasabi ko? Siya ba talaga ang asawa mo? Ikaw ang asawa ko. Hindi. Paano magiging si Ginoong Jin ang asawa ko? Maliit na buntis, ikaw. Jiang Yu, anong ginagawa mo rito? Senior, kailangan ko ng tulong mo. Tulungan mo akong magkunwari bilang asawa ko at pagkatapos ay magdahilan ka para makaalis. Sige. Huwag kang malikot. Ingatan mo ang bata sa sinapupunan mo.
Uwi na tayo. Ginoong Jin. Kung ganoon, kami ng asawa ko ay mauuna na pong umuwi. Sandali lang. Jin, Ginoong Jin, may kailangan pa po ba kayo? Ikaw ba ang asawa ni Jiang Yu? Tama. Ako ang asawa ni Jiang Yu, ang ama ng batang ito. Akala ko pa naman ang maliit na buntis na iyan ay ang asawa ko. Mukhang nagkamali lang ako ng akala. Ikaw, Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang maging asawa niya? Pinapayuhan kita. Hiwalayan mo na siya agad. Maghiwalay? Mag-divorce na tayo. si Jiang Yu ay asawa ko? Bakit mo sinasabi sa akin ang ganyang mga salita? Ginoong Jin, ito ay usapan sa pagitan naming dalawa at wala kang kinalaman dito. Grabe. Ginagawa ito ni Ginoong Jin para sa isang babae. Ang galing naman. Teka, parang may mali. Ginoong Jin, hintayin mo ako. Ginoong Jin, ano ba talagang gagawin mo? Ibababa mo ako sa sasakyan. Hanggang ngayon ba ay mahalaga pa rin siya sa iyo? Pinabayaan ka lang niya. Pinagtatrabaho ka pa kahit buntis ka. At hinahayaan kang gawin ang ganoong uri ng trabaho. Ang walang hiyang lalaking iyon, hindi nararapat na maging asawa mo. Huwag mo na itong pakialaman. Ano bang mas nakahigit sa kanya kaysa sa akin? Inaamin ko. Little pregnant woman, totoong nagustuhan kita. Wala akong pakialam kung may anak ka na. At wala akong pakialam sa naging nakaraan ninyo ng asawa mo. Maaari mo bang pag-isipan ang tungkol sa akin? Ginoong Jin, buntis ako. Kaya huwag kang maging ganyan. Bakit nang hinawakan ko ang bata, ay nakaramdam ako ng pagiging malapit dito? Ginoong Jin, isa kang bilyonaryo. Ang tagapagmana ng Hucheng. Hinding-hindi tayo galing sa iisa at parehong mundo. Makakahanap ka rin ng taong mas higit sa akin balang araw. Mauuna na ako. Ginoong Jin, nasaan na yung buntis? Umalis na siya. Umalis? Tinanggihan ka ba niya? Ginoong Jin, ikaw kaya ang panganay na anak ng mga Shanghai Circle. Ang daming mga babaeng nakapila para sa iyo hanggang Pransiya. May lakas ng loob ba? Yung buntis na, yun natanggihan ka? Bagay talaga sa taong napusuan ni Ginoong Jin. Talagang kakaiba ang dating niya. Tumahimik ka na lang kung wala kang magandang sasabihin. Ginoong Jin, tandaan mo, kung ayaw niya, wag na lang, dahil siguradong may masihigit pa sa kanya. Tara, ngayong gabi pare, sasama kita at magsasaya tayo. Halika na. Senior Tiani, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kaibigan mo ba yung kanina? Parang may nangyaring hindi pagkakaintindihan? Pasensya na, ako ang may problema. Wala yon, ayos lang. Siya nga pala, bukas na ang reunion ng mga kaklase natin. Pumunta ako rito para mag-reserve ng room. Dahil ikaw ay kabilang sa mga taga-konseho ng mag-aaral sa departamento natin, sumama ka sa amin bukas at magsaya. Sige na, sumama ka. Noong umalis ka sa konseho ng mag-aaral, nalungkot kaming lahat. Kapag nakita ka nilang muli, siguradong magiging masaya ang lahat. May lalakarin pa ako, siguraduhin mong pupunta ka bukas. Hello, madam. Bakit po? Manugang ko, kamusta na? Nakita mo ba ang asawa mo ngayon? Nasa Fanxing Hotel pa rin po ako, pero hindi ko nakitang pumunta rito ang asawa ko. Ano? Ang lokong batang iyon, nakuha ka pa niyang Indianin. Huwag kang mag-alala, mabait na bata.
Pagbalik ng pasaway na batang iyon, talagang parurusahan ko siya. Maayos lang po, ma'am. Hindi naman po ako nagmamadali. Saka po, may reunion kami ng mga kaklase ko bukas. Kaya baka sa loob ng maikling panahon ay hindi muna kami magkita. Ganun ba? Sige, hindi na muna kita iistorbohin, ma. Kapag bumalik ang lokong iyon, ipaghihiganti kita sa kanya. Ibababa ko na ito. Lumuhod ka. Ma, anong nangyari? Ikaw na bata ka. Sinabi ko sa iyong pumunta ka sa Fanching Hotel para hanapin ang asawa mo. Bakit mo siya inindihan? Ganyan ba ang matinong asawa? Ngayong araw, hindi mo ba talaga siya nakita? May nakita ako kanina, pero isang buntis lang po iyon. Ma, pumunta naman po ako sa Fencing Hotel ngayong araw. Sumasagot ka pa. Kakakausap ko lang sa asawa mo sa telepono. Sabi niya ay hindi ka raw niya nakita buong araw. At hanggang ngayon ay naghihintay pa rin siya sa Fanching Hotel. Huwag mong sabihing pumunta ka roon. Ma, pumunta talaga ako. Ayoko nang makinig. Maaga nang nawala ang tatay mo, pinaghirapan kitang palakihin mag-isa, tapos ngayon ay natututo ka ng sumagot-sagot sa akin. Bakit ba napakamalas ng buhay ko? Sige na po. Ma, sorry na po. Mabuti naman at alam mo, sinasabi ko sa iyo, ang asawa mo ay pupunta bukod sa Fanching Hotel para sa isang reunion ng mga kaklase. Sasama ako sa iyo sa oras na iyon para siguradong hindi mo na naman siya paasahin. Ma, may mahal na po akong iba. Desidido na ako, kaya wala nang saysay ang kahit anong dahilan. Nagawa pa talagang magsinungaling ng babaeng iyon kay mama. Ang babaeng iyon na mukhang pera at napakatuso ay hinding-hindi mapapantayan kahit ang isang daliri ng buntis na iyon. Kahit pa nandoon si mama bukas, makikipaghiwalay pa rin ako sa iyo. Meow. Ang kuwintas mo ba ay ang bagong labas ng Balenciaga? Oo naman. Regalo ito sa akin noong nakaraang anniversary namin ng asawa ko. Pinilit niya talagang ibigay ito sa akin. At isa pa, siya rin ang manager ng hotel na ito. Ako na ang taya ngayon. Kaya kumain at uminom lang kayo ng busog. Napakagalante mo, meow. Wala talagang makakatalo sa'yo. Ikaw ang may pinakamagandang buhay. Meow. Mukhang kompleto na ang lahat. Pakiusap, ilabas na ang pagkain. Sandali lang po, maghintay pa tayo ng 2 minuto. Hindi pa dumating si Jiang Yu. Si Jiang Yu? Iyon bang Jiang Yu na huminto noong high school? Nakasalubong ko siya kamakailan, kaya niyaya ko siyang sumama sa atin ngayong gabi. Bakit pupunta ang walang hiyang iyon? Noon pa man ay mahilig na siyang mangakit ng lalaki at laging kumakalaban sa akin. Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin siya tumitigil? Pasensya na kayo. Pasensya na akong naghintay kayo. Jiang Yu? Janitors ka na ba rito ngayon? Ang ating Jiang University Campus Belle ay buntis na nga at nagtatrabaho pa rito bilang janitress. Ay hindi ko akalain na aabot siya sa ganyan. Tama na iyan, wag na kayong masyadong magsalita. Jiang Yu, maupo ka muna. Xiaoyu, ang tagal na nating hindi nagkita. Hindi ko akalaing janitress ka na lang dito. Halika, uminom ka muna. Xiaoyu, alam ko na. Simula pa noong high school ay galit ka na sa akin. Pero matagal na ang lumipas. Nagtatanim ka pa rin ba ng galit? Pasensya na. Buntis kasi ako. Kaya hindi ako pwedeng uminom ng alak. Dahil ba ito sa hinanakit mo? Noong high school tayo? Noong nakuha ko ang top awards? Kaya ba? Nagtatanim ka pa rin ng galit? Miss Yang Meow, ang tagal na nung nangyari na iyon. Matagal ko na iyong kinalimutan. At saka, ikaw naman talaga ang unang nagbitaw. Kaya nahulog ang baso. Huwag mo namang ibaliktad ang kwento. Lumulusot ka pa. Nakita ko ang lahat, sinadya mong ihulog ang baso ni Meow. Kinalimutan mo na? Sa tingin ko apektado ka pa rin. Manager dito ang asawa ni Meow. Kaya lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanya. Kapag nasiyahan si Meow, baka matulungan ka pa ng asawa niya na ma-promote at madagdagan ang sweldo. Tama. Sabi ng asawa ko, ang mga tagalinis dito ay binabayaran base sa laking kanilang area. Ano kaya, Jiang Yu? Lumuhod ka at bigyan mo ako ng inumin? Pagsasabihan ko ang asawa ko na dagdagan ng palapag ng banyo na lilinisin mo. Ayos ba? Tama na iyan. Dati naman tayong lahat na bahagi ng iisang student council, kaya itigil nyo na ang pang-iinsulto nyo. Zhao Tianyi, kinakampihan mo pa siya? Buntis na iyan at hindi natin alam kung kaninong anak ba iyang dinadala niya. Wala akong oras na makipagtalo sa inyo. Ano bang ginagawa niyo? Sabi ba namin na pwede ka nang umalis? Jiang Yu, mayroon akong 10,000 dolyar dito. Gusto mo ba magpakitang gilas ka sa amin at ipakita mo kung paano manganak? Pwede ba? Ang mahal kong damit. Jiang Yu, ikaw na masamang babae ka. Kung hindi maganda ang pananalita niyo, magmuna muna kayo bago magsalita.
Bitawan niyo ako. Mayroon akong 30,000 dolyar dito. Kung sino ang makakapagparusa kay Jiang Yu, ang 30,000 dolyar na ito ay mapupunta sa kanya. Miao Miao, ako na ang bahalang magparusa sa kanya para sa iyo. Yang Miao, sobra ka na. Noong nasa student council pa tayo, palagi mo nang pinag-iinitan si Jiang Yu, hanggang ngayon ba ay ganyan pa rin ang gagawin mo? Yang Miao, ano ba ang binabalak mo? Jiang Yu, ikaw na masamang babae ka. Anong karapatan mo? Nasaktan ako? Tingnan mo muna ang sarili mo, kung sino ka ba. Yang Miao, ano ba ang ginagawa mo? Anong gagawin ko? Siyempre, gagawin ko rin sa'yo ang ginawa mo sa akin. Maya-maya, kapag nakita mo na ang manugang mo, ayusin mo ang pakikipag-usap mo. Huwag kang laging nakasimangot. Opo, ma. Maligayang pagdating po, G. Lu at Matriarch. Welcome po kayo rito. Ngayon, mayroon ba ritong nagaganap na reunion? Nasaan sila? Meron po. Nasa loob po sila ng room 1. Halika po, ihahatid ko kayo. Dito po tayo. Yang Miao, ano ang gagawin mo? Jiang Yu, hindi ba't sabi nila ang mga buntis ay hindi pwedeng uminom? Gusto ko kasing makita kung anong mangyayari sa buntis kapag uminom siya ng alak. Ipakita mo nga sa amin. At balita ko rin, simula noong nagbuntis ka, ay hindi kailanman nagpakita ang asawa mo. Baka naman kung sino-sino lang ang sinasama mo. Tapos hindi mo na alam kung sino ang ama niyan. Wala kaya siyang sakit? Mamaya pag uwi natin, kailangan nating maglinis ng mabuti. Reunion natin ngayon, kaya hayaan nating si Jiang Yu ang magbigay ng saya sa atin. Mag-perform ka para sa amin ng panganganak habang lasing. Yang Miao, itigil mo na yan po. Lumalabag ka na sa batas. Wala naman akong ginagawa Si Jiang Yu naman, ang uminom kaya nawala ang bata. Wala talaga kaming ginawa. Ikaw? Jiang Yu, tingnan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Walang hiya ka. At nagawa mo pang lumaban? Yang Miao, ang batang dala ko, ay anak ni Ginoong Jin. Kapag may nangyaring masama sa kanila, siguradong pagbabayarin kita. Kay Ginoong Jin, ang galing mong gumawa ng kwento. Jiang Yu, tingnan natin kung pupunta rito si Ginoong Jin para iligtas ka. Bitawan mo siya. Little pregnant woman. Kamusta ka? Anong nararamdaman mo? Napakasakit po ng tiyan ko. Anong nangyayari sa manugang ko? Bakit humantong sa ganito? Ma, ang ibig niyo po bang sabihin si little pregnant woman ang asawa ko? Oo. Paano mangyayari ang lahat ng ito? Jiang Yu, ang asawa ni Jiang Yu ay si Ginoong Jin pala. Sila ang may gawa nito. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na saktan at apihin ang babae ko? Hindi, sila iyon. Sila ang may kasalanan. Wala akong kinalaman dito. Ikaw kaya ang nagbigay sa amin ng pera para pagtulungan at saktan si Jiang Yu. Yang Miao, napakawalang hiya mo. Ginoong Jin, patawarin mo ako. Hindi ko alam na si Jiang Yu ay ang asawa mo. Parusahan mo na lang ako sa ibang paraan, pero palagpasin mo na ito. Palagpasin? Sino ang nagmalasakit sa manugang ko? Lahat ng narito ngayon na nang api sa asawa ko, walang makakaligtas sa inyo. Dalhin sila palayo. Mahal. Jinyan, bilisan mo. Nawalan ng malay ang asawa mo. Dalhin niyo na siya sa ospital agad. Mabuti na lang at ligtas ang bata. Pero hindi ko ito inaasahan. Ginoong Jin, ang asawa ng buntis, ikaw pala talaga iyan. Dati pa kitang nakikitang hinahabol ang buntis na iyan, tapos iniisip mo pa siyang hiwalayan. Nakakatawa. Hindi ba't ikaw ang naglagay ng gamot sa alak ko? Hindi ba't ikaw rin ang nagpapunta sa buntis na iyon sa kwarto ko? Ano? Binigyan ka ng gamot ng batang ito, Lisen? Huwag po kayong magalit, Tina. Ginawa ko lang ito para sa ikabubuti ni Ginoong Jin. Hindi ba't dati pa niyo binabantayan ang pagde-deliver ng pagkain ginagawa ng buntis? Gumawa lang ako ng dahilan para mapapunta siya rito. Kasalanan ko rin naman po ito. Natanggal pa sa trabaho sa delivery. Ang buntis dahil sa nangyaring ito. Kawawang bata, talagang nakakaawa ang kalagayan niya.
Noon, dahil sa bayarin sa gamot ng lola niya, pumayag siyang makasal sa iyo agad. Kung hindi, sasama ng ugali mong iyan, 800 taon ka pang hindi makakahanap ng asawa. Delivery rider nga ba talaga siya? At saka, dahil sa pang-ospital ng lola niya, kaya siya nagpakasal sa akin. Ano pa nga ba? Akala mo ba hinahabol niya ang pera mo? Mabait na bata. Ano na ang nararamdaman mo ngayon? Ginoong Jin, Madam, bakit magkasama po kayo? Anak, sinabi ko na sa iyo. Ikaw ang manugang ko sa pamilyang Lu. Jin yan ay ang asawa mo. Xiaoyu, patawad. Kasalanan ko ang lahat. Nagkamali ako ng hinala sa'yo. Walang anuman iyon. Mahal, tuwing nasa panganib ako, lagi mo akong tinutulungan. Salamat. Tatlumpung mansyon sa tapat ng dagat. 10 sports car na bilyon-bilyon ang halaga. 5 set ng mga alahas na gawa sa Kashmir Royal Sapphire. At 66 na milyon, 666,000 dolyar na cash. Anak, nagustuhan mo ba ang lahat ng ito? Madam, ang mga bagay pong ito ay sobrang mahal, hindi ko po ito matatanggap. Naku, bata ka. Ikaw ang piniling manugang para kay Jin yan. At ngayon, daladala mo ang 3 tagapagmana ng pamilyang Lu. Ang mga bagay na ito, kung ihahambing sa iyo, ay wala lang. Kaunting pasasalamat lang ito mula kay Mama. Salamat po, Madam. Bakit Madam pa rin ang tawag mo? Ma. Iyan ang tama. Paglabas mo ng ospital, ibibili kita ng maraming gamit. Xiaoyu, tingnan mo. Pili ka lang kung ano ang gusto mo rito. Kung hindi ka talaga makapili, ibibigay ko na lang sa iyo ang buong mall na ito. Hindi po, wag po. Masyado na po itong magastos. Ay, wala lang iyan. Naku, halika, ituturo ko sa iyo kung paano gumasta ng pera. Ito. Huwag na ang 3 ito dahil hindi maganda. Ang lahat ng iba pa ay ipadala sa pamilyang Lu. Maganda ang mga ito. Lahat ay pinakabagong estilo. Maaari mo itong suotin pagkatapos mong manganak. Isalin na ang lahat sa pamilyang Lu. Madam, ipadala rin po ba ang isang ito sa pamilyang Lu? Bakit mo pa isasama iyan? Pati na rin ang isang ito at ang iba pang mga sinabi ko kanina. Huwag nang isama ang ilang lumang gamit, ang iba ay ipadala na lahat sa pamilyang Lu. Opo. Madam, ang mga gamit na ito, saang kwarto po ilalagay? Lahat ng ito ay binili ko para kay Xiaoyu, kaya dalhin niyo ito sa kwarto ng Young Master. Dadalhin sa kwarto niya? Sandali po. Sa iisang kwarto lang ba kami matutulog ni Lu Jin yan? Wag naman po, Madam. Sa guest room na lang po ako matutulog. Anong guest room ang sinasabi mo? Kayo ni Jin yan ay mag-asawa, kaya natural lang na magtabi kayo sa pagtulog. Seryoso ba ito? Talaga bang tatabihan ko siya sa pagtulog? Bakit parang ngayon ay ayaw mong paliguan kita? Kasi nakita kong busy ka sa study room, kaya naligo na ako mag-isa. Oo nga pala. Ito ang binili ni Mami para sa atin. Sabi niya dapat itong ibigay sa iyo. Ginoong Jin. Binili iyan para sa iyo, kaya dapat mong suotin. Hindi ba at tayong dalawa ay nasa iisang marriage certificate lang naman? Pasok. Sir, oras na po para magpahid ng gamot. Espesyal po itong pinili ni Madam. Hindi lang po ito pang alis ng peklat. Sa tamang pag-aalaga, mababawasan din po nito ang mga stretch mark pagkatapos manganak. May bilin din po si Madam na dapat itong ipahid sa buong katawan para mabigyan na rin po ni Sir ng prenatal massage si Young Madam. Sandali. Sinabi niya bang sa buong katawan? Batang Master, tandaan mo? Ang hita ni Young Madam at ang dibdib niya, dapat nung lagyan ng lotion lalo na ang mga bahaging iyon. Pagkatapos nito, imasahe mo ang tiyan ni Madam. Siguraduhin mong wala kang makakalimutan. Sige po. Humiga ka na sa kama. Ako na ang bahala sa iyo. Kaya ko na po ang sarili ko.
Huwag kang kabahan. Sa una ay medyo mainit sa balat. Tiisin mo lang ng kaunti. Kapag nanuot na ito sa balat mo, ay ayos na. Anong ginagawa mo? Sabi ni Mama Joe, dapat pahiran ang buong katawan mo. Kaya kailangan din nating lagyan ang bahaging ito. Sige na, pakibilisan naman. Lujinyan, tapos ka na ba? Sasagot lang ako ng tawag. Magpahinga ka na ng mabuti. Listen, siguraduhin mong mahalaga ang dahilan mo sa pagtawag mo sa akin. Ginoong Jin, may ginagawa ba kayo ni Mrs. na maganda na nabaala ko, kaya parang bad trip ka ngayon? Kapag hindi mo pa sinabi ang sasabihin mo, parurusahan talaga kita. Sige na. Tungkol sa piging na pinapaayos mo. Halos handa na ang lahat, pero ang mga bisita, kailangan mo munang kumpirmahin. Sigurado ka bang iimbitahan ng mga kaklase ni Mrs. noong kolehiyo? Gawin mo na lang ang sinasabi ko, huwag ka ng maraming salita. Tawagin ang lahat ng sikat na tao at mayayaman sa Hucheng at sa harap ng lahat ay ipapaalam natin kung sino siya para wala nang mang-api sa kanya. Bakit biglang sinabi ng amo na magpapaparty siya? Nakita ko ang misis ng amo kanina at sobrang saya niya talaga. Siyempre dahil ito sa kasalan ng amo, kung hindi ay bakit magiging ganito kasaya ang matandang ginang? Kasalan? Ang misis? Makakapagsuot ba siya ng pangkasal kahit malaki na ang tiyan niya? Hindi naman siguradong para sa kanya iyan. Anong ibig mong sabihin? Isipin mo kung ano ang katayuan ng amo. Ang papakasalan niya, siguradong isang mayamang babae na kapantay niya, samantalang ang isang iyan ay tagalinis lang. Masyado na ba kayong nagre-relax? Nagawa niyo pang pag-usapan si Ginoong Jin at si ate. Ayaw niyo na bang manatili sa pamilyang Lu? Ate, sakto at hinahanap kita. Matatagalan pa bago magsimula ang party, may parke malapit dito. Maaari ka munang maglakad-lakad doon. Salamat sa tulong mo. Wala yun ate, huwag kang mahiya sa akin. Mauna na ako. Mahal, ang galing mo talaga. Ang laking okasyon nito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ngayon alam mo na ang pakiramdam, di ba? Bakit narito si Jiang Yu? Hindi ba tagalinis siya sa hotel? Siguro wala na siyang pera para sa kaniyang anak? Kaya pumasok siyang part-time na katulong dito sa pamilyang Lu? Si Jiang Yu ang babaeng ito na may dinadala sa sinapupunan. Nakita ko siya noon sa hotel. Siya ang kaklase ko noong kolehiyo. Malamang pumunta siya rito sa pamilyang Lu para mag-sideline bilang katulong. Dahil sa ganito kalaking okasyon, paano siya magkakaroon ng pagkakataong makapasok? Jiaoqi, anong ginagawa mo rito? Importanteng bisita rito ang asawa ko. Kaya syempre, ako rin. Hindi tulad mo, na isang part-time na katulong sa pamilyang Lu at talagang gumagawa ng paraan para akitin si Ginoong Jin. Ayokong makipag-away sa iyo ngayong araw. Jiaoqi, ano bang ikinagagalit mo? Jiang Yu, inuutusan kitang linisin ito ngayon din. Dahil tagalinis ka naman, malamang ay sanay na sanay ka na, di ba? Bakit ko gagawin yon? Dahil nakapag-asawa ako ng mayamang lalaki. Isa siyang manager sa sangay ng kumpanyang Lu Group. Kung may abilidad ka, humanap ka rin ng mapapangasawang katulad niya. Jiaoqi, kung gusto mong magpakasenyora, gawin mo nang mag-isa. Huwag kang mag-eskandalo sa harap ng maraming tao. Mahal, tingnan mo siya, ganyan niya ako palaging tinatrato. Parang wala siyang respeto sa iyo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng girlfriend ko? Linisin mo agad ito. Pagkatapos ay lumuhod ka at humingi ng paumanhin sa girlfriend ko. Asa ka pa? Hindi ba ito ang singsing na katulad ng suot ni Ginoong Jin? Nabalitaan ko na si Ginoong Jin at ang kanyang misis ay may suot na matching rings. Hindi kaya siya ang asawa ng pamilyang Lu? Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po kayo nakilala agad. Habi, nagkakamali ka yata. Ang Jiang Yu na ito ay naaksidente muna bago makasal. Itong buntis na babaeng ito, paanong magiging misis siya sa pamilyang Lu? Siguradong hindi papatulan ni Ginoong Jin ang isang babaeng gaya niya. Pero talaga namang pares yan ang singsing ni Ginoong Jin. Limited edition pa yan? Hindi basta-basta nabibili. Narinig ko kanina, may nakalusot daw sa party para magnakaw, tapos nahuli raw siya ng security at pinalayas na. Baka naman? Habi, noong nagtatrabaho pa si Jiang Yu sa hotel noon, makati na talaga ang kamay niya. Siguradong ninakaw niya lang ang singsing na iyan. At saka, kung siya nga ang misis sa pamilyang Lu, bakit wala man lang siyang suot na branded sa katawan niya?
Kahit nga gown, wala siyang suot. Hindi ko akalain na nanakawin mo pala ang singsing ni Madam. Jiang Yu, bukod sa nauna kang magdalang tao, magnanakaw ka pa pala ngayon. Jiao Qi, itigil mo ang pagsisinungaling. Guni-guni mo lang ang lahat ng iyan. O sige, sabihin mo, saan galing ang singsing na iyan? Huwag mo namang sabihing ibinigay iyan sa iyo ni Ginoong Jin. Galing talaga ito sa kanya. Alam ko na iyan ang sasabihin mo. Jiang Yu, mag-imbento ka naman ng dahilan na kapani-paniwala. Noong college pa tayo, nanunulot ka na ng mga lalaki, tapos tumigil ka pa sa pag-aaral, wala kang pagpapahalaga sa sarili mo. Ngayon naman nagnanakaw ka, nagpapanggap ka pang asawa ng pamilyang Lu para sumikat. Nahihiya ako na naging kaklase kita dati. Palayasin siya. Palayasin siya. Ilabas siya rito. Huwag na siyang pabalikin dito. Habi, kunin nating pabalik ang mga gamit ni Ginoong Jin ngayon. Malay mo, mapansin na tayo ni Ginoong Jin dahil dito. Lumayo kayo. Jiao Qi, ibalik mo sa akin ang singsing. Nakakatawa ka. Sa'yo ba ang gamit na ito? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Nabigay ito sa akin ni Lu Jin yan. Nagpapanggap ka pa rin? At nagawa mo pang mang-agaw? Hawakan niyo siya at turuan ng leksyon. Kapag nalaman ito ni Ginoong Jin, siguradong bibigyan niya tayo ng gantimpala. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ang mga masamang babaeng tulad mo ay nararapat lang na mapahiya at palayasin dito. Ipakita natin sa lahat, ang isang taong nagdadalang tao na hindi kasal, magnanakaw pa kung ano ang mapapala niya. Sinipa mo pa ako? Jiang Yu, isipin mo, ang bata sa sinapupunan mo, kung malalaman niyang ganyan ang ugali ng nanay niya, magsisisi kaya siyang naging nanay ka niya at napunta sa tiyan mo? Ngayong araw, para kay Geneng, Lu, ay tuturuan kita ng matinding leksyon. Dapat lang na maturuan ng taong iyan. Walang hiya, nakakahiya ka. Jiang Yu, hindi mo inaasahan ito, di ba? Dumating din ang araw mo. Tumigil kayo. Habi, nandito ka na. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Ginoong Jin, hindi ka naman pwedeng pumanig na lang sa kanila. Ang lahat ng nangyari ngayong araw ay dahil kay Jiang Yu. Habi, hindi ba tama ang sinabi ko? Ako, hindi iyan. Habi, isa ka sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Ginoong Jin. Siguradong maniniwala siya sa sasabihin mo. Walang hiya ka. Manahimik ka. Duwei, nagawa mo pa akong saktan. Napakabobo mo kahit pahamak ka na. Ginoong Jin, wala po akong kinalaman sa babaeng iyan. Hindi ko siya kilala at hindi niya po ako asawa. Hindi mo siya kilala? Noong tinulungan mo ang babaeng iyan na apihin ang asawa ko, hindi ka naman ganyan kaduwag. Nabulag po ako. Hindi ko agad nakilala ang ating madam. Nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako. Paano magiging ang buntis na iyan bilang si bata na Ginang Lu? Gusto mo bang ako pa mismo ang tumapos sa iyo? Dalhin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na agad dito sa Hucheng at siguraduhin mong hindi na namin. Masisilayan pa ang mukha mo. Ginoong Jin, parang awa niyo na. Patawarin niyo po ako. Siya ang may kasalanan. Niloko niya ako. Sinabi niyang hindi siya si Gineng. Lu, kaya naman nagawa ko ito. Honey, ano bang sinasabi mo? Asawa mo ako. Bakit mo ako sinisisi? Walang hiya ka. Sino ang asawa mo? Luhod sa harap ni Jilu at ng Ginang. Bilis! Ilabas ang mga iyan. Ginoong Jin, patawad po. Mali ako. Pakiusap. Maawa kayo sa akin. Jiang Yu, mali po ako. Patawad po talaga. Hindi ko dapat sinabi iyon. Hindi dapat ako gumawa ng kwento tungkol sa pagsasakripisyo mo para sa lola mo. Hindi ko rin dapat sinabing nabuntis ka agad. Alang-alang sa pagkakaibigan natin sa paaralan, pwede mo ba akong ipakiusap kay Ginoong Jin? Sige na. Patawad po talaga. Magkaklase?
Pasensya na. Pero nung nasa universidad pa tayo, lagi mo na akong pinag-iinitan. Tapos ngayong nagkita ulit tayo, paulit-ulit mo pa rin akong hinihiya. Jauki, paanong mangyayari na totoong nagsisisi ka na? Natatakot ka lang. Sige na, tama na. Ilabas na ang mga yan agad. Nakakasira lang sila ng araw. Xiaoyu, pasensya na. Nitong mga nakaraang araw, naging busy ako sa paghahanda para sa kasal natin at hindi ko na napansin ang nararamdaman mo. Teka lang, para sa akin ba ang lahat ng ito? Para sa akin ba talaga ito? Tama ka. Dapat ay nasa handaan ako para ipakilala ka bilang may bahay ng pamilya Lu. Hindi ko akalain na may mangyayaring ganito. Hindi ko inaasahan na siya talaga ang young madam ng pamilya Lu. Pero tingnan mo, buntis siya. Siguro kaya lang siya pinakikitunguhan ng mabuti ni Ginoong Jin ay dahil sa kanyang pagbubuntis. Masyado namang mapait ang sinasabi mo. Gusto mong mabuntis pero hindi ka naman makabuo. Sa oras na maipanganak ang batang ito, tiyak na magiging marangya na ang buhay niya. Ito ang tunay na pag-asenso sa buhay. Dahil lang naman iyon sa bata, pero gayon paman, napakaswerte talagang babae niyan. Si Jiang Yu, ang aking asawa. Matuto kayong rumispeto sa bawat salitang sasabihin nyo. Ang kalabanin, si Jiang Yu, ay parang kinalaban na rin ang pamilya Lu. Lu Jinyan, ang handaan ba ngayong araw? Ay inihanda mo talaga para sa akin? Ginoong Jin, narito na si Ate Kian. Hayaan siyang pumasok mag-isa. Hindi mo ba alam ang ugali niya? Gusto niyang sunduin mo siya. Sige, tara na. Xiaoyu, sumama ka muna kay Mama Zhou para magpalit ng damit. At lagyan mo na rin ng gamot yan. Babalik din ako agad. Ate Kian, napakalapit na pala talaga ng tawagan nila sa isa't isa. Ito ang tunay na minamahal ni Lu Jinyan. Yang madam po, ihahatid ko na kayo para makapagbihis at malagyan ng gamot. Jiang Yu, bakit ka pa ba umaasa? Asawa ka lang na ginamit para maligtas siya sa kamalasan. Pinaglalaruan ka lang niya. Isa siyang makapangyarihang tao bilang Ginoong Jin. Samantalang ako ay isang simpleng buntis lamang. Maya-maya ay hahanap na lang ako ng pagkakataong umalis. Anong problema? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Tatawag ako ng doktor para pumunta rito. Ayos lang po ako. Tara na. Magsisimula na ang piging mamaya. Halika. Dadalhin kita sa banquet hall. Napakaganda niya talaga. Ngayon ay may maganda tayong mapapanood. Si Ate Kian ang tanyag sa aming lugar sa Shanghai na may mainit na ulo. At pinakaayaw niya sa mga babaeng masyadong maarte. Kapag nakita ni Ate Kian ang itsura ni Jiang Yu na ganyan, siguradong haharapin at papahirapan niya ito. Oo nga. Naaalala ko dati na may isang taong nagpanggap na kaawa-awa sa harap ni Ate Kian at tinapon ni Ate Kian sa dagat para mawala. Nakatatakot itong isipin. Tinuturuan niyo ba ako sa dapat kong gawin? Makinig kayong lahat sa akin. Si Jiang Yu ay ang taong pinoprotektahan ko ngayon, si Lu Qian. Simula ngayon, kung sino man ang magtangkang umapi sa kanya, pagbabayarin ko. Ikaw ba ang asawa ni Jinyan? Jinyan, napaka-close naman ang tawag mo sa kanya. Oo, pero huwag kang mag-alala. Pwede ko nang ibigay sa'yo ang pwesto ko ngayon. Dahil kung sa bagay talaga kayo, ni Lu Jinyan. May mali ka bang naintindihan? Anong ibig mong sabihin? Jiang Yu, magpapakilala lang ako. Ako si Lu Qian. At ako, ang totoong ate ni Lu Jinyan. Ate? Kararating ko lang galing abroad, kaya normal lang na hindi mo ako kilala. Bakit? Aking mahal na hipag, nagseselos ka ba? Hindi po. Para saan itong party na ito? Ang piging na ito ay inihanda ko talaga
para sa iyo. Sa pagtitipong ito, nais kong i-anunsyo sa lahat na si Jiang Yu ay ang asawa kong si Lu Jinyan, ang tanging young mistress ng pamilyang Lu. Kung may mga has na kumalaban sa kanya, parang kinalaban na rin nila ang buong pamilya Lu. Hipag, huwag kang kabahan. Inayos ko ang party na ito. Dahil mukhang isa lamang itong pagtitipon ng mga mayayaman. Pero ang totoo, ginagawa ito para patunayan ang iyong pagkakakilanlan. Gustong gusto ka talaga niya. Magsalita ka pa ng marami at magugulo ang buhay ni ang pamilya Lee. Napipi ka na ba? Wala ka man lang bang gustong sabihin kay Bianan? Ate, Kung hindi ka talaga magsasalita, karapat-dapat lang na matagal kang hindi makahanap ng asawa. Walang hiya ka. Dahil sa'yo, na-blacklist ako sa buong industriya. Tatantanan kita. Umalis ka rito. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Jiang Yu, ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa akin. Sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. pagod ka na ba? Umuwi na tayo ngayon. Kasalanan ko, hindi ko ito napag-isipan ng mabuti. Sige po, ihahanda ko na ang sasakyan. Hindi ba ikaw ang masamang kaklase ni ate na si Jiaoqi? Ginoong Jin, pakiusap. Patawarin mo na ako. Nagkamali talaga ako. Hindi ko ba nasabi sa iyo? Ayaw na kitang makita pang muli. Layas! Jiang Yu, walang hiya kang babae ka. Dahil sa iyo, magugustuhan sana ako ni Ginoong Jin at hindi sana ako iiwan ni Duwei. Sinira mo ang buhay ko. Pagbabayarin kita. Jiang Yu. Ang sakit. Jiang Yu, kung hindi man kita matapos, pasisiguraduhin kong mawala ang bata sa sinapupunan mo. Listen, magmaneho ka na at isabay mo na itong si Jiaoqi sa presinto. Sige po. Anak, ano ba talagang nangyari? Bakit biglang nagkaroon ng problema ang bata sa tiyan ni Xiaoyu at dinala pa siya sa surgery? Kasalanan ko po. Hindi ko po siya nagawang protektahan. Ginoong Jin, huwag ka munang mag-alala. Magiging maayos din po ang kalagayan ni ate. Dok, kumusta na po ang asawa ko? Nagkaroon ng malakas na pagkakabangga signang. Lu, malakas ang agos ng nawawalang dugo. Hindi maganda ang kanyang lagay. Kailangang ihanda niyo po ang inyong sarili. Ano? Ano man ang mangyari, dapat maging ligtas ang ina at ang mga bata. Alam ko po, gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya. Bakit ito nangyayari? Bakit kailangang mangyari ito? Kababalik pa lang ni Xiaoyu, bakit kailangang mangyari ang ganitong bagay? Ma, siguradong magiging maayos ang lahat kay Jiang Yu. Congratulations po. Ligtas ang ina at ang 4 na sanggol. Sa wakas, ang ating pamilyang Lu ay hindi na mahihirapang magkaroon ng mga apo. Dok, kamusta na po ang asawa ko? Huwag po kayong mag-alala, G. Lu, nasa mabuting kalagayan si Young Madam. Ngayon, kailangan niya lang magpahinga ng mabuti. Xiaoyu, gising ka na? Hubby, nasaan ang mga bata? Ligtas ang mga bata. Ligtas na naisilang ang triplets. Sa ngayon, nasa loob sila ng incubator para maalagaan. Xiaoyu, gising ka na pala. Buti na lang at ligtas ka. Ligtas din ang mga bata. Kakaanak pa lang ni Hipag, ito ay oras ng malaking kagalakan. Tama ka. Medyo nalilito lang ako. Si Mama ay tatawagan muna si nutritionist para ipaghanda ka ng masustansyang pagkain.
Miss Wei Xia, sa iyong pagbabalik, kailangan na po ba nating ihanda ang iyong nationwide tour? Pangalawa lang ang tour. Sa pagbabalik kong ito, pangunahin kong layunin na makita ang isang lumang kaibigan. O maari nating sabihin na siya ang una at pinakamamahal ko. Ang una mong mahal? Si Crown Prince of Shanghai Circle ba na si Ginoong Jin? Wei siya. Xiaoyu, anong nangyari sa iyo? Nitong mga nakaraang araw ay para kang wala sa sarili. Ako. Jinyan, pwede ba tayong magkita bukas? Habi, may mensahe sa cellphone mo. Nang makita niya ang mensahe mula kay Wei Xia, bakit parang ang saya-saya niya? Mayroon kayang namamagitan sa pagitan ni Lu Jinyan at Wei Xia. Ma, sino po ba si Wei Xia? Noon ay magkapit-bahay ang pamilya ni Wei Xia at ang pamilya natin. Noong mga bata pa sila, ipinangako ko silang ikakasal sa isa't isa balang araw. Sa tingin ko, dahil doon ay nagkaroon siya ng mga maling hangarin. Huwag kang mag-alala, Xiaoyu. Ang lokong Jinyan na iyon, kapag nangahas siyang gumawa ng kalokohan, itatakwil ko siya bilang anak at parurusahan ko siya ng husto. Salamat po, Ma. Nagitiwala po ako kay Jinyan. Anak, gusto mo bang samahan kita sa labas? Maglibang muna tayo. Huwag na po, Ma. Ako na lang pong mag-isang lalabas. Ibibili ko na rin ng mga gamit ang mga bata. Sige. Ang mga damit na ito, mukhang maganda ang lahat. Tiyak na magugustuhan ito ng 3 bata. Ikaw ba si Zhang Yu? Ikaw. Ikaw si Wei Xia? Hindi ko akalain na si Miss Zhang ay naaalala pa pala ako. Isang malaking karangalan ito. Ang hindi ko lang alam kung handa ba si Miss Zhang na ibalik sa akin si Jinyan. Kinasal na kami ni Lu Jinyan at ang aming pagsasama ay base sa aming pagmamahalan, kaya walang dahilan para ibalik siya. Pagmamahalan? Kami ang tunay na magkabata at 12 taon kaming magkasama. Ikaw ay isang babaeng sumulpot lang sa gitna. Anong karapatan mong agawin ang pwesto ko? Pagdating sa damdamin, hindi ito nakabase sa kung sino ang unang nagkakilala. Miss Zhang, dapat alam mo ang iyong lugar at dapat kilalanin mo rin ang iyong sarili. Kung hindi mo lang siya binigyan ng 3 anak, hindi ka naman niya bibigyan kahit isang sulyap. Hindi masama ang aking mga anak. Humingi ka ng tawad po. Ikaw ba si Wei Xia? Si Wei Xia nga ba talaga iyan? Bakit ka natumba? Tinulak mo ba siya? Bakit mo tinulak si Wei Xia? Gusto mo ba siyang saktan ng husto? Hindi ko man lang siya nahawakan. Nagsisinungaling ka. Malinaw na nakita ko na ikaw ang tumulak sa kanya. Si Wei Xia ay isang tanyag na pianista sa buong mundo. Kung sakaling mabali ang mga kamay niya, pananagutan mo ba ang pinsala? Nakikita ko na talagang naiinggit ka lang sa ating si Ate Wei Xia. Ginoong Jin, bakit po kayo nandito? Tinulak mo lang si Wei Xia. Tama po, siya nga ang tumulak kay Ate Wei Xia. Nakita po naming lahat. Jinyan, okay lang ako. Huwag mo na ring sisihin si Miss Jiang. Hindi lang niya alam ang katotohanan. Siguro, dala lang ng galit kaya nawala siya sa sarili, kaya niya ako nasaktan. Hayaan mo na, pinatatawad ko na siya. Asawa ko, wala akong ginawa. Siya mismo ang nagtangkang humawak sa akin, pero nang hindi siya nakahawak, siya ang kusang natumba. Naiintindihan ko. Jinyan, nasasaktan po ako. Pwede mo ba akong ihatid pa uwi? Sige. Lu Jinyan, totoo bang kayo ni Wei Xia? Ay magkabata na may namuong damdaming hindi natuloy?
Lu Jinyan, ano ba talagang ibig mong sabihin? Jinyan, baka gusto mong pumanhik muna sa taas. Ang tagal na rin nating hindi nagkikita. Gusto sana kitang makausap. Jinyan? Isama na rin natin si Miss Jiang? Kasi naman, siguradong bihira ka lang makarinig ng mga kwento ni Jinyan noong bata pa siya, di ba? Tawagin mo siyang Ginang Lu. Jinyan, nagbibiro ka na naman. Oo nga pala, huwag ka na sanang magalit kahit na may maling nagawa. Ang asawa ni Jiang ngayon, tapos na ang lahat. Pag uwi mo, huwag mo na siyang pagsabihan pa. Asawa ko siya, kaya hindi ko siya pagsasabihan ng masama. Ikaw dapat ang tanungin ko. Ano bang karapatan mong husgahan siya? Jinyan, ikaw? Weisha, tingin mo ba talaga ay tanga ko? Hindi ko ba kayang malaman kung sino ang nagsisinungaling? Binabalaan kita. Siya ang asawa ko. Tingin mo ba ang sugat na ito ay ako mismo ang gumawa sa sarili ko? Anong mapapala ko kung gagawin ko iyon? At saka, marami ang nakakita sa nangyari? Gusto mo bang ilabas ko pa ang CCTV footage ng mall? Ikaw. Bakit nung una, pumanig ka pa sa akin? Gusto ko lang makita kung hanggang saan mo pa kayang baluktutin ang katotohanan. Binabalaan kita. Wag na wag kang may susubukang masama sa asawa ko, kundi pasensyahan tayo kung tatapusin ko ang karera mo. Jiang Yu, walang hiya ka. Kaya naman pala, yung ginawa mo sa harap ni Weisha kanina ay arte lang. Akala ko talaga, hindi ka na naniniwala sa akin. Asawa kita. Sino pa ba ang paniniwalaan ko kundi ikaw? Huwag kang mapagbiro, tatanungin kita. Noong natanggap mo ang message ni Weisha ng araw na iyon, bakit ka nakangiti? At isa pa, saan ka nagpunta kinabukasan? Nung araw na iyon ay may pinag-usapan kaming business. Pero ngayong nagbalik na siya sa bansa, napakalaki na ng impluwensya niya. Kaya naman, hinayaan ko na ang kasamahan niya sa trabaho ang humarap sa bagay na ito. Kinabukasan naman, pumunta lang ako sa opisina para asikasuhin ang kontrata. At sigurado akong hindi ko siya nakatagpo. Sige na nga. Nakalusot ka sa pagkakataong ito. Wala ba akong reward para dyan? Ilang araw na lang at selebrasyon na ng 200 araw ng relasyon natin. Meron naman. Pero ano? kailangan mo muna akong i-kiss bago ko sabihin. Ma, bakit po kayo nandito? Kasi, gusto ko sanang ayain ka sa beauty salon bukas. Pero mukhang maling oras ang dating ni Mama. Hindi naman po. Papayag po ako. Sasama po ako kay Mama sa beauty salon. Ngayong araw, igagawa kita ng whitening treatment sa balat para siguradong mapapatitig ang batang iyon sa sobrang ganda mo. Kayo na naman. Ano ba talagang kailangan nyo? Ang lakas ng loob mo? Masamang babae ka? Habang nasa ibang bansa, ang ating Ate Weisha ay doon ka pa ng gulo at inagaw mo ang boyfriend niya. Alam mo namang sina Ate Weisha at Ginoong Jin ang magkasama, pero pilit mo pa rin nilalandi si Ginoong Jin. Nananadya kang manira ng relasyon. Peche, walang hiya. Sinong nangangahas na kumalaban sa manugang ko? Sino ang naglalakas loob na mang-api sa manugang ko? Tumabi ka nga riyan, matandang hukluban. Wala kang pakialam dito. Intindihin mo ang sarili mo. 2 pulubi. Tingnan mo nga ang suot nila. Imposible naman na makakapunta sila sa ganitong lugar. Baka naman, nandito lang sila para mandugas at manghuthot ng pera. Kung ano ang puno, siya ring bunga. Ayusin nyo ang mga pananalita nyo. Puro masasama ang lumalabas sa bibig nyo. May pinag-aralan ba kayo? Ikaw na isang kabit? Mas higit naman kaming may pinag-aralan kaysa sa iyo. Anong kabit? Si Ate Weisha ba, bago pa siya nag-abroad, ay sila na ni Lu Jinyan. Ilang taon na ang nakalipas, pero hindi pa rin niya ito napaibig. Ibig sabihin ay wala lang siyang diskarte.
Sino ba talaga ang gustong maging kabit? Alam nyo na ang sagot sa loob nyo. Ikaw? Tingnan mo muna ang sarili mo. Walang-wala ka kumpara sa ate namin. Sis, huwag kang makinig sa mga kalokohan niya. Inaapi niya si Ate Weisha. Kaya dapat nating turuan ng mga iyan ng leksyon at pagbayarin sila. Ano? Anong gagawin natin? Umalis na muna tayo rito. Nawawala ka na ba sa sarili mo? Talagang inudyukan mo pa ang mga fans mo, nasaktan ng asawa ni Ginoong Jin. Kapag nalaman ito ni Pamilyang Lu, malamang ay agad kang kukunin pati na ang mga gamit mo at parurusahan ka niya. Hindi ko aaminin ang isang bagay na walang ebidensya. Malinaw na ang mga fans ko lang ang gustong ipagtanggol ang katarungan para sa akin. Anong kinalaman ko doon? Alam nating lahat na ikaw ang nagmamanipula sa likod nito. Tayo lang dalawa ang nakakaalam nito? Kung hindi ka magsusumbong, walang makakaalam. Hay, ayusin mo na lang ang mga kilos mo. Siya nga pala, nagpadala si Ginoong Jin sa iyo ng isang imbitasyon para sa kasal. Mag-ingat ka sa mga gagawin mo. Huwag ka nang gumawa ng kahit anong gulo. Dahil kundi ay hindi na kita mapoprotektahan. Magpapakasal na pala si Jinyan at ang babaeng iyon at gaganapin na ang kanilang seremonya. Hindi pwede. Kailangan kong gumawa ng paraan, hindi sila dapat matuloy sa pagkakasalin. Hello? Tulungan mo akong imbestigahan ang mga kamag-anak ni Jiang Yu. Siya pala ang asawa ni Ginoong Jin? Napakaganda niya talaga. Nabalitaan ko na nandito rin ang kababata ni Ginoong Jin. Sa kabilang banda ay ang asawa, at sa kabila naman ay ang kababata. Nasiguro nyo na ba? Sigurado ba kayong ang walang hiyang si Jiang Yu ay nasa makeup room na ito? Siyempre naman po. Mismo kaming nakakita noong pumasok siya. Kapag nagtagumpay na tayo, iyong ipinangako ninyong $500,000 ha? Wisit, bumagsak na naman? Anak, huwag kang mag-alala. Paglipas ng kaunting panahon, kapag nahanap natin ang malas na si Jiang Yu, manghihingi ulit tayo ng pera. Kayo ba ang tita at pinsan ni Jiang Yu? Sino ka ba? Ako ang magbibigay sa inyo ng pera. Sa makalawa na ang kasal ni na Jiang Yu at Lu Jinyan. Siguraduhin ninyong ibebenta ninyo siya para sa akin. Hindi mababawasan kahit 1 sentimo ang pera. Siguraduhin ninyong mabilis ang galaw nyo mamaya. Pagkalabas nyo sa kanya, ilayo nyo siya sa abot ng makakaya nyo, pahirapan nyo siya ng husto. Aba, huwag kang mag-alala. Nagbayad ang nayon doon ng $200,000 para mabili siya. Kapag nakapasok na siya doon, hinding-hindi na siya makakalabas pa habang buhay. Huwag kang mag-alala. Kapag natapos na ang lahat, ipapasok agad ang pera sa account ninyo. May oras pa bago ang kasal. Matulog ka muna. Nakatulog ang malas na babaeng ito? Hindi na natin kailangan pang patulugin siya. Bakit parang may mali? Bakit ang bilis at dali ng lahat? Sino ka? Ikaw. Hindi ikaw si Jiang Yu. Nasaan si Jiang Yu? Paano mangyayari ito? Tita, ako ba ang hinahanap ninyo? Pinsan, Miss Weisha. Matagal na tayong hindi nagkikita. Jiang Yu, walang hiya ka. Nakita kitang pumasok dito. Napakabobo nyo naman. Hindi nyo pa ba napapansin? Ang Jiang Yu na sinusundan niyo ay simula pa nung una ay pinanggap ko lang. Habang kami ng asawa ko ay nasa tapat na silid at pinapanood ang drama nyo. Walang hiya ka. Lakas ng loob mong isahan kami.
Aray, bitawan mo ako. May gana ka pang sakta ng asawa ko sa harap ko? Walang hiya ka. Bitawan mo ako kung matapang ka. Pababagsakin ko kayong lahat. Jiang Yu, magkakapamilya tayo. Pagsabihan mo na sila na bitawan ang pinsan mo. Alalahanin mo naman ang maraming taon na inalagaan ka namin. Palayain mo na kami. Magkakapamilya? Tita, sa tuwing sinasabi mo yan, hindi ka ba nahihiya? Maagang nawala ang mga magulang ko at ipinagkatiwala ako sa inyo ng nanay ko. Pero hindi nyo lang kinuha ang pinagpaguran kong pera sa pagtatrabaho ng maghapon. Binugbog nyo pa ako at minura. Pati ibenta ako para sa dote ay binalak nyo rin. May mukha ka pang humarap para sabihing magkakapamilya tayo? Hindi. Hindi po. Binibining Wei, hindi niyo po kami pwedeng pabayaan. Kayo po ang nagsabi na gawin namin ito. Nasa panganib na ang sarili mo. Tutulungan mo pa ba ang dalawang ito? Jiang Yu, huwag mong isipin na nanalo ka na. Mga kaibigan, para sa pag-ibig ng ating si Ate Weisha, sirain natin ang lugar na ito. Bruha ka. Lakas ng loob mong agawin ang lalaki ni Ate Weisha? Tapos magdaraos ka pa ng marangyang kasal? Hindi ka namin mapapalampas. Weisha, hindi pa ba sapat na nanggulo ang mga fan mo noong una? At uulitin mo na naman ang parehong laro. Anong panghihikayat? Huwag kang basta-basta magsalita ng ganyan. Malinaw naman na pumunta rito ang mga fans ko para ipagtanggol ako sa kawalang katarungan. Weisha, sa tingin mo ba talaga ay mga tanga kami? Jinyan, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Mayaman ako at makapangyarihan at mayroon pang impluensya sa buong mundo. Ang babaeng si Jiang Yu, paano siya naging karapat-dapat sa iyo? Weisha, iniisip mo ba na dahil may iilan kang fans, ay wala na kaming magagawa? Anong gagawin mo? Gusto ko ngang makita kung sino ang nangangahas na manggulo sa kasal ni Ginoong Jin. Anong pamilyang Lu na manugang? Isa lang naman siyang masamang babae na ginamit ang bata para makuha ang posisyon niya. Ano naman kung hulihin nyo kami? Minor de edad pa kami, kaya hindi nyo kami pwedeng parusahan. Tama, hindi kami natatakot sa inyo. Isang grupo ng mga hangal na fans. Ang lalakas ng loob nyo. Ipapapit ko kayo ngayon din. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang ninyo. Nakalimutan ko palang sabihin na ang grupo ng mga abogado namin ay hindi pa kailanman natatalo. Patawad po. Patawad po talaga. Nagkakamali po ako. Pakawalan niyo ako. Lu Jinyan, ano ba talagang meron sa kaniya? Bakit kailangang protektahan mo siya ng ganyan? Asawa ko siya. Para sa akin, mabuti siyang tao at magalang sa magulang, may sariling paninindigan at matatag. Samantalang ikaw, puro ka lang talento at ganda sa labas kumpara sa kanya. Hinding-hindi mo siya mapapantayan. Hindi maaari. Hinding-hindi iyan maaari. Siguradong nagkakamali ka lang sa nakikita mo. Hindi maaari. Jinyan, tingnan mo ako. Ako ang pinakamamahal mong tao. Tumingin ka sa akin. Mga tauhan, ilayo nyo ang mga taong ito sa paningin ko. Opo, sir. Jinyan, Sir Lu Jinyan, handa ka bang pakasalan si Miss Jiang Yu bilang iyong asawa? Sa hirap man o sa ginhawa? Sa yaman man o sa hirap? Na mananatili sa kanyang tabi? At hindi siya iiwan kailanman upang alagaan at mahalin siya habang buhay? Opo, handa ako. Ma'am Jiang Yu, handa ka bang magpakasal kay Sir Lu Jinyan? Sa anumang hamon ng buhay, sa sakit man o sa kalusugan, upang makasama siyang maglakad sa buhay at makasama siya hanggang sa dulo at tumbasan ang kanyang pagmamahal ng buong puso? Opo, handa ako. Asawa ko, salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Dahil naging makulay ang mundo ko dahil sa iyo. Sa mga darating pang bukas, inaasam ko na sa buhay ko, ikaw lang ang tanging babaeng mamahalin ko hanggang huli. Jiang Yu, mahal na mahal kita. Mahal din kita. At ngayon, ang pinakahihintay na sandali ng halikan. Kiss na yan! Kiss na iyan! Kiss na iyan! Kiss na iyan! Kiss na iyan! Anong nangyayari sa'yo? Salamat sa mga ninuno. Salamat sa mga ninuno. Ang paborito kong manugang, baka nagdadalang tao na uli siya.